kumain. No? Tanungin mo kung nag-breakfast na ba yan? Hallelujah. Hindi pa ba? So parehas tayo. No? So, ngayon medyo maaraw na, no? Speaking of pagkain, nung mga nag-uulan, ano mga ginawa niyo nung mga nag-uulan? Walang pasok. 2 linggo. Kumain. No? Merong one time, nanood kami ng mga food vlog. Anong araw ba yun? Wednesday? No? Wednesday ba, Magic? Basta mga nanood kami nung walang Thursday. Thursday, walang pasok. Wednesday, may pasok eh, no? Tapos, sino dito ng mga nanonood, mga kagaya ko nanonood ng mga pagkapagkain sa ibang bansa? No, yung pag nakita mo, nagluluto sila, di ba? Sabi ng anak ko, favorite niya daw yun. Pero hindi niya pa natitikman. No? Ang sarap daw, ang sarap. No? May na-experience yun na yun. Parang, nung habang pinapanood nyo, ang sarap siguro nun. No? Ang sarap niyan, ang ganda dyan. Kahit hindi pagkain. Kahit mga lugar, pero mostly pagkain eh, no? Nanood kami yung mga kebab. Kebab, kumakain kayo ng biryani, nagluluto sila. Mga mishkak, no? Sarap mga Middle Eastern na pagkain. So kaya napaluto kami ng 2 oras ng shawarma rice. Ang sarap lang, no? Lalo na tapos nagtibig sila ng mga cookies. Tapos pag piniga mo yung cookies na yun, umaapo yung chocolate sa likod. Tapos kakagatin mo, minsan tutulog dito yung chocolate. Tapos pupunasan ng boyfriend mo. Kung meron. No? Tapos inom ka ng mainit na kape. No? Sarap lang, no? Na-imagine nyo ba? No? Minsan ang dami sa atin, gano'n, di ba? Na ang dami yung parang na-experience, na alam mo siya pero hindi mo pa siya na-experience. No? Yung nakikita mo lang siya sa social media, pero parang totoo siya. Pero ikaw, hindi mo pa naman ang pupuntahan. No? Alam mo yung pagkain, nakita mo, tapos nakita mo yung magandang lugar, sinabi mo, ang ganda dyan, masarap dyan, pero ikaw mismo hindi mo pa na-experience. Naranasan niya na yun. No? Sa mga napapanood natin madalas. Kaya nga minsan, di ba, ginagaya natin, no, natatakam tayo. No, may factor, di ba? Ngayon sa atin, marami din ganito. Pagdating kay Lord. Minsan, alam natin kung sino si God. Lalo na dati, no? Hindi pa ako Kristiyano, may tattoo na akong cross sa likod. Tapos, meron pa akong Bible verse sa dibdib. No, hindi pa ako, nakakakilala. Akala ko lang, kilala ko si Lord. Nag-search lang ako, ano kayang magandang tattoo? Lagyan ko ng cross yung likod ko. No? Tapos lagyan ko ng, puro biblical yung tattoo ko eh. Dito, Lion of Judah. No? Dito tapos, arrow kasi strongly moving forward. Kailangan daw may mga meaning yung tattoo eh. No? So, nagpagano'n ako, hindi pala pa ako kay Lord noon. Pero minsan, tapos marami rin ako naririnig na Word of God, pero hindi ko alam yung ibig sabihin. Kaya yung nilagay ko dito, parehas nung kay Stephen Carey, yung Philippians 4:13, I can do all things through Christ who give me strength. Akala mo nun, para pag nag-gym ako, kasi athlete ako eh, no? Para pag sumasali ako ng mga race, kahit mahirap, magawa ko. Yun pala, hindi yun yung konteksto ng Philippians 4:13 na I can do all things. Nakita ko lang. Minsan hindi ko alam na gano'n. Tapos, siyempre, may mga alam din akong worship na naririnig ko. Yung lilim, narinig ko na yun kay Iskas Takli. No? Kilala niyo yun? Habang binanong, tsaka sa Atsunta. No? Yung lilim. Yun pala, worship song siya. No? So, mga narinig ko na yun. Pero, tapos may mga alam din naman ako na prayer. Alam din ako na prayer. Tapos, na-invite din ako sa iba't ibang church. Kaya lang, yung sinasabi nila na presence of God. Sabihin natin presence of God. Hindi ko yun ang hindi ko maunawaan. Yung sabi niya, nakakausap niya si Lord.
Parang sabi ko, parang baliw ito. Paano niya kaya nakakausap si Lord? No? Paano kaya sa kanya nangungusap si Lord? Ano kaya siya sabi, Liza, punta ka sa confession po. Mag-uusap na. No? Kasi akala natin ganun. May mali tayong pananaw pagdating kay Lord. Akala natin pag nangungusap sa atin si Lord, kailangan yung kinikilabutan ako, talagang nangingisay-kisay pa akong ganyan. No? Minsan naman talaga, hindi ko sinasabing hindi minsan ganon talaga. No? Minsan akala natin yung nangungusap. Pag sinabi kasi kay God, laging supernatural. Alam mo yun? Dala yun ng mga pelikulang pinapanood natin eh. Di ba? Pagdating kay Lord, umuusok-usok. No? Biglang madilim, tapos may liliwanag. Di ba? Kaya ngayon, pag nag-church din tayo, pag nagpe-pray tayo, pag nagbabasa tayo ng Bible, minsan naghihintay tayo ng gano'n. Na ang presensya ni Lord, kailangan yung maiyak ako, yung kilabutan ako, di ba? Yung talagang mababago lahat. No? Pero yung i-discuss ko ngayon, katungtong to nung mga nakaraan pang preaching natin about kay Elijah. Nakita ko dito, may difference pala yung knowing God tsaka yung nai-experience mo si Lord. Lalo na ngayon na bumuhay tayo sa generation na ako personally, gusto kong pumunta ng mga conference na on fire ako pag pumunta ako ng conference. Dami akong revelation na nakukuha. No? Nabibless ako sa mga prayer, sa mga worship, sa mga campus. So, masarap pumunta. Diba? Wala namang masama. No? Wala namang masama. Kaya lang, minsan, kung magre-reflect ka lang sa nangyayari sa'yo, minsan pagdating mo sa church, pagpunta mo ng church, paggaling mo ng conference, parang on fire ka. Tapos, paglabas mo sa church agad, parang nakalimutan mo agad. So, nawala agad si Lord sa buhay mo. Alam mo, parang naghahanap ka na naman ng experience na nawala yung kilabot ko, nawala yung apoy, parang ganun. Na-experience yun na ba yun? Ako dati kasi hinahanap-hanap ko yun. Kasi yung first time na experience ko, nung na-invite ako sa church, pag tugtog ko pa lang, kinilabutan agad ako. Sabi ko, ano kaya to? Ba't kaya ako kinikilabutan? Tapos, nung mga sumunod na, wala na. Sabi ko, wala na yata yung presence ni Lord sa akin. Yung mga ganun akong tanong dati. Diba? Kasi bakit? May mga iba-iba tayong expectation eh. No? Natanong ko nga, hindi na ba ako sinasamahan ni Lord? Nawala na ba yung fire ko sa Kanya? Kasi may mga ganun, no? Pero kasi paglakad kay Lord is hindi siya experience lang. No? Again, sasabihin ko, hindi lang siya experience. Kailangan, pag pumunta ka ng church, pag nag-pray ka, pag nagbasa ka ng Bible, may makuha ang revelation. No? Ibig sabihin, mag-reveal sa isip mo. Mag-reveal sa isip mo. Minsan, hindi mo kailangan makuha lahat ng sasabihin ko. Kahit isang revelation lang, pwede ka matransform. No? Isang salita lang ni Lord na may i-apply mo sa buhay mo. Matatransform ka. Babaunin mo siya, i-meditate mo. Pero kung siyempre, mataas ang ating spiritual capacity, makukuha mo yung buong mensahe. No? Pero, ako personally, lalo na nung dati, sabi ko isa lang, isang revelation lang ni Lord. Di ako, dapat nag-expect tayo ng gano'n, no? Pag nagpe-pray tayo, pag nagbabasa tayo ng Bible, Lord, isang word lang yan. No, pag nakikinig ako ng preaching, pag umaatend ako ng mga conference, isang word lang. No? Isang revelation lang sa akin, babaunin ko siya. Tapos, yun yung magta-transform sa atin. No, halimbawa, nung naunawaan ko na I am a child of God. So yun, nag-transform sa pag-iisip ko yun. Nung naunawaan ko na I am a new creation. The old has gone, the new has become. So yun, naunawaan ko yun. Nung matinding revelation sa akin yun na wala na pala. Kasi minsan, pipigilan ako ng luma kong nature, yung mga dati mong kalokohan, dati mong ginagawa. Pero dahil nag-reveal sa'yo yung Word of God, baon-baon mo siya. No? The old has gone, the new
is here. Mas meron pang isa, no? Ito yung mga una kong revelation na nakuha, na sabi niya, hindi mo ba alam na yung katawan mo ay templo ng banal na Espiritu? Hindi ko nung narinig ko yun, tapos binasa ko yung konteksto, medyo na talagang matinding revelation din siya sa akin. Sabi ko, yung katawan ko, temple ng pulis ng banal na Espiritu. Ano nangyari yun? Diba? Madumi ang katawan ko. Noong mga oras na yun, mga nagiinom-inom pa ako. Tapos narinig ko siya. Diba? So, malaking revelation yun na nagbago sa akin. Kaya every time na nandito tayo, yung revelation ni Lord, makuha mo, isa lang pwede mag-transform ang buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, isang revelation lang. Amen. So, ang dinidiscuss natin is the making of an agent of change. No? Sa buhay ni Elijah. Si Elijah, malapit sa ano ko din dyan, no? Matinding revelation din kasi yung binigay sa akin ni Elijah. Diba? Na kwento ko yung brook rin, nung unang-una, na kung saan si Elijah in-isolate ni Lord. Tapos tinuruan niya si Elijah na magdepende kay Lord. No? Tapos dun sa pangalawang chapter na kung saan tinanggal na ni Lord si Elijah sa brook rin. Nilagay na siya doon sa Samaritan. No? Doon sa Zarephath. Di ba? Tapos doon, yung next season ni Elijah, mas mahirap pala. No? Mas mahirap. And then, natapos yung diniscuss natin na yun. Nagpagaling siya. No? Yung widow na tinulungan niya, namatay yung anak. Tapos, nung namatay yung anak, sa verse 17 yun, ng 1 Corinthians 17, binuhay ni Elijah. Amen. So, I believe may mabubuhay sa ating mga pagkatao ngayon. Amen ba? Amen. No, yung mga, lalo na yung presence ni Lord sa buhay natin, yung mga dreams na parang nawala na, no, kaya pang ibalik ni Lord yan. If you believe, say Amen. Amen. No? Tapos, dito na sa verse 18. Ito yung kwento ni Elijah na kung saan nilabas na siya ni Lord. No? Papunta na siya, haharapin niya na yung hari, si King Ahab. Si King Ahab. Tsaka si Queen Jezebel. No? So dito, pagdating sa 1 Kings chapter 18, kwento ka lang para alam natin yung background. Ha? Sabi ni, sa pagdating sa, ano bang verse na to? Sa verse 16 ng 1 King chapter 18. So, inutusan ni King Ahab si Obadiah. No? Pagdating doon, nakita niya si Elijah sa madaling sabi. Sabi ni Elijah, kay Obadiah, sabihin mo sa hari, haharap na ako sa kanya. Yan, no? Tapos, nung humarap si Elijah kay King Ahab sa verse 20 ba? 17. Sa 17. Sabi ni nung hari sa kanya, ikaw pala yan, trouble of Israel. Yung isa verse na binabasa ko, troublemaker of Israel. No, nasa NLT kasi ako ngayon eh. Sabi niya diyan, he said to him, is that you? Your troubler pala of Israel. Sa ibang salin, troublemaker of Israel. No? Sa bandang huli, minsan, si Elijah pa yung naging troublemaker. Siya nga yung nagpapakilala sa mga tao kay Lord. Minsan gano'n, no? Na-experience na yun. Ginagawa mo na yung tama, tapos bandang huli, ikaw pa yung masama. No? Marami bang gano'n? Nakawa ko lang. Minsan, ginagawa mo lang yung sinabi ni Lord, tapos minasama ka pa. Bandang huli, parang ikaw pa yung nagkasala. Ikaw pa yung nagkulang. No? So, yun yung nangyari kay Elijah. Pero sabi niya sa verse 18, I have made no trouble for Israel. Sabi niya, yung pamilya niyo ang troublemaker. Bakit naging troublemaker sila Ahab? Kasi tinuruan nilang sumamba sa Diyos-Diyosan. No? Sinuruan nila.
Ngayon, sige mamaya na. No? Tapos, ang ginawa ni Elijah dito, in-invite niya sa verse 19, ang sabi niya, papuntahin mo lahat ng mga tao dito sa Mount Carmel. No? Ito kasi yung lugar, yung oras na to, hiwalay yung mga 3 tribes. Meron 12 tribes of Israel, no? So magkakaaway sila ng oras na yun. Meron sa Judah, meron sa Israel. No? Ito yung mga oras na hindi united yung mga lugar. Ano ba, magkaaway yung Quadro sa Pizarro. May mga ganon, no? Tapos, pagdating doon, ang sabi niya, pati yung mga prophet ni Baal, tsaka ni Asherah. So, si Baal pala, merong 450 prophets. Tapos, si Asherah, merong 400 prophets. And then, pinapunta niya doon sa Mount Carmel, sabi niya, i-test natin yung Lord nyo. Test natin yung Lord nyo. Maghanda kayo ng mga kahoy, baka, tapos gawa tayo ng altar. Sa iyo yung isang baka, sa akin yung isang baka. No? Tapos, huwag mong sisidihan, hayaan mo si Lord yung magsindi. Kasi kay Lord galing yung fire. Amen? No? So sa buhay natin, ganun din. Kaya si Lord nagbibigay ng fire sa atin. No? Kung bakit tayo nagsiserve sa Kanya, kaya lang, tayo yung magsisindi. Amen? Tayo, may mga gagawin tayo. Pagdating dito, nilagay na doon yung sacrifice, hinati na yung baka. Tapos, nag-pray yung mga prophet ni Baal, 450 prophet. No? Sumayaw sila, sinugatan yung sarili, maghapon, magdamag, tumatawag sila. And then walang nangyari. Walang nangyari. No? Hindi nawala yung hindi bumaba yung apoy sa madaling sabi. Tapos pagdating ng verse 30, ito na. Si Elijah na yung turn niya. No? Si Elijah, ang ginawa ni Elijah, tinawag niya yung mga tao. Dito iikot yung preaching natin. Simula verse 30, ito yung binasa ni Ate Mary Rose kanina. Tinawag niya yung mga tao, tapos ni-repair nila yung altar. Pagdating ng 31, inano niya yung 12 stones. 12 stones na nagre-represent sa mga tribes of Israel. Tapos ginamit niya yung mga bato na yon para i-rebuild yung altar. Tapos gumawa siya ng trench ng parang hukay sa paligid ng altar. Tapos binuhusan niya ng tubig. Binuhusan niya ng tubig, naglagay siya ng kahoy. No, ng kahoy. And then, nung nakasalansan na yung kahoy, binuhusan niya pa ng mga marami pang tubig. Tapos umapaw, nabasa yung tubig, pati yung sacrifice na baka nandun din, no? Nabasa din. Tapos nag-pray siya kay Lord. Pag-pray niya kay Lord, bumaba na yung apoy sa verse 38. No? Bumaba yung apoy, nasunog lahat ng sacrifice kahit basang-basa. Ano yung nangyari, no? Pagdating ng verse 39, pinagpuri yung mga tao kasi nakakita ng miracle. Sabi niya, when all people saw this, they fell prostrate and cried, "The Lord, He is God, the Lord, He is God." No? So doon sila nagpuri. Kaya lang ngayon, wala nang mga ganyang miracle. No? Wala nang mga ganyang miracle. Kasi sabi ni Lord, nagsawa na ako kakapakita ng miracle. Biro mo yung mismong ikaw isipin mo na nasaksihan mo yan. Nasaksihan mong mahati yung dagat. Tapos, after nun, nagutom ka lang, nagreklamo ka na. Nakita mo yung yun yung nangyari sa mga Israelite. Tapos nakita mo, habang lumalaki ka, yung damit mo lumalaki din. Di ba? Miracle talaga yun eh. Tapos pag naglalakad ka sa araw, merong ulap para hindi ka masunog. Wala pang sunscreen ng araw eh. Tapos sa gabi naman, di ba, may ano rin, guide din sa kanila para may liwanag sila. No?
So maraming miracles kasi yung nangyari. Kaya lang hindi talaga sapat na yung miracles nakakapagbabago sa tao. No? Pero subukan mong magbago muna, may experience mo yung miracle. No? Naunawaan ba natin? Minsan, ang gusto natin, maka-experience ako ng miracle para magbago na ako. Hindi, sabi ni Lord. Ang dami na, mas matitindi pang miracles na nasaksihan ng tao. Na-amaze lang, nagpuri lang kay Lord. After noon, nung nahirapan, nung na-bless, nung na-busy, nawala rin kay Lord. Sabi niya, hindi sapat eh. Hindi sapat yung miracle. Si Jesus nga, ginawa ulit yun eh. Diba? Nung tinipon niya yung mga tao, yung iba siguro nakisama lang, tapos diba yung 5 loaves, nag-multiply. 5 loaves and 2 fish na napakain niya yung ilang libong tao. Nung napakain niya yung ilang libong tao, after a week, pinako siya sa krus. Yung mga pinakain niya, yung mga nag-perform ng miracle, after ng isang linggo, ang sabi sa kanila, ipako sa krus. No? Grabe, di ba? Kaya hindi sapat. No? Hindi sapat. Yung na-experience mo lang, grabe, kinilabutan ako sa worship kanina, talagang yung presence ni Lord. Kasi kulang yun. Kailangan magkaroon ka ng revelation. And I hope this message na maging revelation sa atin. No? Maging revelation. This message is a reminder lang sa bawat isa. No? Walang pinapatamaan, walang kinokondem. No? Pero kung nangungusap sa'yo, pag-pray mo kay Lord. No? Ako every time na nasasaktan din ako, syempre. Nasasaktan din ako. Pero I learn to pause and to process. Nakukorek din ako ng mga nagdi-disciple sa amin. Amen. Chine-check yung devotional life ko, chine-check yung prayer life ko. Ultimo yung damit ko, chine-check pa. No? Pero, pinaprocess ko. Meron din mga nagsasabing hindi maganda, masakit, pero I learned to pause and to process. Amen. So, kasi baka mayroon nga tinuturo sa atin. Amen po. And syempre, part din ng honoring and respect, no? So, number 1, ituro ko sa bawat isa. Come near to God. No? Come near to God. Bakit ko sinabing come near to God? Sabi sa 1 Kings chapter 18, verse 30. Sabi diyan, no, come here. And the people, ay, ito na lang. sige, dyan na. Sabi kasi dyan, no, come here to me. And the people came to him. No? So si Elijah, ini-invite yung mga tao. Amen? Ini-invite ni Elijah yung mga tao na lumapit. Kasi hindi mo pwedeng i-repair yung relationship mo kay Lord pag malayo ka sa Kanya. Amen? Narinig nyo na to? Hindi mo na ako mag-church. Kasi may problema ako. May problema ka na nga eh. Di ba? May problema ka na nga. Kailangan, mas lalo ako mag-church. No? Kaya nag-bless ako sa devotion namin kanina umaga kay Ate Beth. May hindi akong pinagdadaanan ngayon, pero hindi yun dahilan para hindi ako magpuri kay sa Panginoon. No, praise God. Habang may pinagdadaanan ako, lalo akong magpupuri sa Panginoon. Amen. Kasi alam natin siya yung source. No? And I believe lahat tayo ini-invite. No? Ini-invite tayo ni Lord na pumunta sa Kanya. Amen. Kasi iba yung na-experience mo si Lord eh. No? Iba yung na-experience mo siya. Iba yung malayo ka kay Lord sa malapit ka kay Lord. No? So ngayon, di ba, pwede kasi nasa church tayo, pero malayo tayo. Paano yun? No? Sometimes we are physically in the church, pero yung isip mo, malayo. Distracted. Meron ba dito niyan? Distracted. No? Minsan ganon. Diba? So, distracted, parang ganito siya. No? Kuya, anong pangalan mo, Kuya? Terence. So, tayo dito si Terence. No? Example lang, okay lang ba? Sige, tara. Pag distracted ka, sino kasama mo, Terence? Si Nanay. Sige, tawagin natin si Nanay. No? Okay lang ba, Nay? No? May si Nanay. Example lang, pag distracted ka. No?
Sino kasama niyo? Dalawa lang kayo. Nasa taas. No? So, ito si nanay. Halimbawa si Lance, yung dalawang... Dito ko, Lance. Dito ko. Halimbawa si Lance yung asawa. Kunwari lang, ha? Kunwari lang. Halimbawa si Lance yung asawa ni nanay, no? Yan. Ay, ngayon, ito si nanay, nandito. Sige na, harap ka doon. Ngayon, itong si Lance, hilahin mo sa kabilang kamay. No? Ikaw naman hilahin mo sa kabilang kamay. No? Kasi si Terence, gusto kasi kasuhin. Nay, asikasuhin mo naman ako. Kailangan, nasan ba yung lapis ko, Nay? Nasan yung bawon ko? Tapos yung asawa naman na si Lance, gusto rin ng kape. No? Ngayon ito si nanay, hindi na alam yung gagawin. Yun yung distraction. Yan, salamat po. No? Ano yung distraction? Maraming humihila sa atin. Amen. Maraming humihila. No? That's is distraction. Minsan gusto mo naman mag-pray, kaya lang may isip mo, yung aso ko kaya kumain na. Parang hindi pa yata. Nailang ko kaya yung bintana. Baka umaangkin, nababasa yata yung kutsyon ko. Minsan, nandito ka na sa church, o kaya ulam mamaya. No? Maraming distraction. Amen? You are physically in the church, pero pwedeng nag-i-scroll ka sa social media. Pero wala dito nun. Amen? Distracted tayo. No? Pwede naman, nandito ka sa church, pero nakikipagdaldalan ka, pero wala dito again yun. Amen ba? No? Pwedeng nandito ka, tapos yung isip mo nasa trabaho. Yung isip mo nasa labahin. Hindi umaraw ngayon na. Ay, hindi umulan ngayon na. Sana pala nagsalang ako ng labahin. Ang hirap pa naman magpatuyo. No, namawala yung revelation mo kay Lord. Amen? Pero si Elijah dito, ini-invite ang lahat. Sabi niya, lumapit ka. No, lumapit ka. Amen? Kasi minsan, no? Minsan, akala natin, hindi naman natin kailangan umalis ng church para mag-backslide. Minsan, yung backsliding, nagsisimula siya, pag nawala na yung butong mo sa Lord, pag nawala na yung uhaw mo kay Lord. Kaya sabi niya sa Revelations 2, di ba? Chapter 4 yata, or chapter 5. Sabi niya, hindi mo na ako mahal kagaya ng dati. Sabi ni Lord dun sa church na yun. No? Dati, ang apoy-apoy mo. Dati, tuwang-tuwa ako mag-pray. Tuwang-tuwa ako mag-worship. Pero sabi niya, bakit ngayon hindi mo na ako mahal kagaya ng dati? Amen. No? Kaya pagdating sa James 4:8, ini-invite niya tayo na lumapit sa Kanya. No? Lumapit sa Kanya. Amen. Kasi hindi mo ma-experience yung intimacy pag malayo ka. Diba? Kaya yung mga long-distance relationship, minsan ang hirap. No? Siyempre, iba pa rin yung magkasama kayo. Diba? No? Iba pa rin yung nag-uusap kayo, iba pa rin yung nahahawakan mo yung kamay niya. No? So, lahat tayo ini-invite ni Lord. Amen? So, kung gusto mo talaga ma-experience yung pagkilos ni Lord, iba siyempre pag nandito sa church. Iba pag meron kang cell group na kinabibilangan. Iba pag merong fellowship. Amen? Kasi walang alone Christian. No? Wala yung nagpe-pray naman ako. Narinig nyo na yun. Nagpe-pray naman ako pag nasa bahay. Kaya nga sabi doon, di ba? As I walk in the light, I have fellowship with other believers. And the blood of Jesus cleanses me now and continually. No? Sabi sa 1 John. Di ba? So, kailangan natin ng fellowship sa isa't isa. Kasi kung hindi ka lalapit kay Lord, kanino ka lumalapit? No? Lalapit ka sa iba na baka wala kay Lord. Kaya lang, pag ikaw mahina-hina ka, pwede kang tangayin. Ang nakakalungkot kasi doon, may sinabi rin siya sa isang verse na iba yung nalaman mo na, tapos umalis ka pa. Iba naman yung umalis ka because you are ignorant in the Word of God. Amen? No? Magkaiba yun. Kaya lahat tayo ini-invite ni Lord na lumapit sa Kanya. Prayer, devotion, worship time,
syempre, meron din ganito, no? Fellowship with one another para magpalakasan tayo. May time na solo ka kay Lord, may time naman na kailangan lahat tayo nagpapalakasan. Kasi yun yung ginagawa sa Bible. No? Yun yung nasa Scripture. Amen? And God is inviting everyone. Pangalawa, no? Sabi sa 1 King chapter 30 pa din, no? Pagka-invite ni Elijah doon, sabi niya, lumapit kayo dito. And then sabi ni Elijah sa mga tao, nung lumapit na, i-repair natin yung altar ni Lord na nasira. No? Repair natin. Kaya point number 2 ko, repair the altar before you ask for fire. Lumapit ka, tapos i-repair mo na. Amen? I-repair mo na. Hindi siya nagsimula na, mag-pray muna tayo. Nagsimula siya, ay naayos niya yung sira. Amen? Yung altar kasi yung nagre-represent sa covenant relationship natin kay Lord. Lalo na ng mga Israelite. So kung gusto natin ng revival, meron bang area sa buhay natin na kailangan natin i-repair? No? Tanungin mo nga yung katabi mo, meron ba? No? Meron ba? Kamusta yung prayer life mo? Baka wala na. Baka nararaos lang, kailangan natin i-repair. Kamusta yung worship time mo kay Lord? Baka nung nag-uulan, lumamig na rin. No? Baka kailangan natin ibalik yon kay Lord. Baka kailangan natin i-repair. Baka mas pinapakinggan natin si Taylor Swift kaysa kaya sa mga worship song. Amen? Kasi sinishape, ano yun kasi kung ano yung mga pinapakinggan natin, syempre yun yung umuhubog sa isip natin. Alam ka naman, iba yung kinain mo, iba yung in-ingest mo sa katawan mo, tapos nag-e-expect ka na iba yung lumabas. Diba? Si Kyle nga, pag nanood kami ng Avengers, feeling niya, Avengers din siya. Feeling niya, siya na rin si Spider-Man. Oh. Tapos, nung nanood naman kami after noon, worship muna tayo. Pelikula na tayo eh. So, worship naman din siya. Iba. Kasi naapektuhan talaga. No? Kung anong kinukonsume natin. Kukonsume ka ng social media, ng mga kanta na hindi mo alam, pero naapektuhan yun. No, yung pag-iisip natin. No? So may mga sa buhay kailangan natin i-repair. Devotion natin, yung altar natin. Yung altar, hindi yung maglalagay ka ng kandila na ng bulaklak. That's not the altar na sinasabi ko. No, yung altar, yung sarili mismo natin. Diba? Yung relationship natin sa iba, minsan kailangan natin i-repair yun. How is your relationship with your husband, with your children, with your parents, or siguro sa ibang tao? Minsan, kailangan natin i-repair yun. No? Or mismo yung sarili mo, how is your heart? Natanggin mo nga yung katabi mo, how is your heart? No? Baka may kailangan i-repair dyan. May unforgiveness, may hatred, no? I-let go na natin yan. Amen? So yung kasi yung altar natin, we offer ourselves as a living sacrifice. Kasi maraming mga believers, including me, siyempre ako unang na-minister dito sa message na to. Gusto ko ng power ni Lord, siyempre mag-manifest sa akin. Kaya lang, hindi ko pwedeng i-neglect yung presence niya. No? Many of us, gusto ng power ni Lord, kaya lang yung presence niya, sinasantabi natin. Kaya revival begins with repairing. No? Not requesting. Mag-repair muna tayo. Gusto mo lumakas? No? Gusto mo magkaroon ng revival? Kailangan may i-repair ka, di ba? Eh, paano ka nagre-repair? Nagpapahinga ka. No? Hindi pwedeng, halimbawa, if you are an athlete, hindi pwedeng gym ka lang ng gym. Ang gym, ang nangyayari doon, sinisira niya yung muscle. Di ba? Lumalaki lang yung muscle once na nag-rest ka. No? Once na kumain ka. Diba? Doon lang tayo nagbibuild ng muscle. Pero habang nagbubuhat tayo, sinisira natin at binibreak natin yung muscle. Tapos lalaki yun, magre-repair. Mag-a-add ng mga additional cells. Diba? So kung gusto natin magkaroon ng revival, gusto natin lumakas, we rest, we exercise. Siyempre, ganun din kay Lord. Kailangan mag-repair tayo. Amen? Tapos, ang ginawa ni Elijah,
After niyang pinapunta yung tao, tapos sabi niya, i-repair natin yung altar ni Lord. Ang sabi niya, lagay natin yung 12 stones. No, yung 12 stones, one for each tribe descended from Jacob. Kaya ang number 3, let's restore unity. Kasi again, nabanggit ko kanina, no? Yung mga iba't ibang magkakaaway, iisang lang sila, tribe. Iisang tribe, kaya lang magkakaaway. Galing sila sa isang pamilya lang, kay Jacob. No? Mga descendants ni Jacob. Kaya lang nag-away. Yung Judah, yung Benjamin, nagkagulo. Amen. Gusto natin yung revival sa buhay natin. Kailangan may unity tayo. Amen ba? No? Amen ba? Parang ayaw nyo gusto yata magkakaaway tayo. No? Si Elijah nag-build siya ng isang altar. Yung 12 stones na yun nagre-represent sa isang tribe ng Israel. Gusto niya mag-unite. No? Gusto niya mag-unite. Kasi marami ngayon at masakit doon kasama yung mga nasa church. Siyempre, hindi naman natin kagustuhan. May mga ibang reason siguro, no, na hindi ko naman inaatake. Pero kasi nakakalungkot, yung family mismo, divided. Meron nga akong kilala, pastor. Nakakalungkot lang. Siguro nasa process. No? Nasa process, may kailangan ayusin. Kaya lang, sa atin kasi, ngayon, no, maraming kailangan i-restore yung unity. Family, di ba? Wala namang perfect na family. Lalo na kung sabihin mo sa katabi mo, walang perfect na family. Lalo na kung nandiyan ka. No? Wala talaga. Kasi kasama yun. Pero mayroong blessed na family. Kasi nandiyan ka din. Amen? Walang perfect. Lagi talaga nag-aaway yan, nagkakatalo. Kasama yun eh. No? Kasama yun. Amen? Even sa church, wala naman perfecto na church. No? Lahat may bubu. Kaya nga lagi natin sinasabi, no? Dapat alam natin yung purpose kung bakit tayo nandito. Nag-church tayo para kay Lord. Amen? Kaya marami rin nagsasabi, itong church na to ay hospital ng mga may sakit. So hindi pumupunta dito yung mga banal na. Although tinawag tayo as holy, kasi we have been sanctified. Pero talaga yung pumupunta dito, yung gustong magpalinis. No? Kung may sasakyan ka, hindi ka pupunta sa car wash, nang malinis ka na. Tama ba? No? Hindi ka maliligo pag bagong ligo ka. Sino dito hindi naligo ng umulan? No? Hindi ka pupunta sa CR pag bagong ligo ka. Kaya ka pupunta sa CR kasi marumi ka. No? Maliligo ka, maglilinis ka. Sa church, ganoon din. Huwag mong hintayin na gumaling ka muna, luminis ka muna. Kaya ka pupunta sa church para luminis ka. No? Para mabago ka, para matransform ka. Amen? Huwag mong tignan yung, although minsan talaga, pinupuntahan natin dito, syempre nakakapag-build tayo ng relationship. Nakakapag-build tayo ng kaibigan. Kaya lang, yung tao na yan, minsan, magkakatampuhan kayo niyan. Tapos, pag diyan ka nakatingin, baka yan din yung maging dahilan para hindi ka naman church. Kasi nakagawin din kayo ni kapatid. No? Napagalitan ka. Diba? Kaya dapat alam natin yung purpose natin. No? Sabi mo sa katabi mo, patawarin mo na. Amen? Kasi even friendship, minsan nagkaka-divided. No? Nagiging divided eh. Yung pagkakaibigan natin. No? Gusto natin ng revival, kailangan may ma-restore. No? Relationship natin sa magulang, relationship natin sa kaibigan, amen. Dapat walang divided. Walang perfect na family, walang perfect na church, amen. Kasi ang division kasi is a choice. Pero ang forgiveness also is a choice. Unity also is a choice. Lahat naman nasaktan eh. Kaya lang, magkakaiba ng response. Mas pinili mo kasing kimkimin yung sakit eh. No? Dahil pinili mong kimkimin yung sakit, naging offense, na-offend ka, naging hatred yun. Kaya every time na nakikita mo siya, nagagalit ka. No? Hanggang sa kinimkim mo yung galit, grabe bumigat.
Naranasan nyo nang humawak ng itlog. Yung itlog ng pugo lang, gano'ng kaliit lang itlog ng pugo? Kaliit lang yun, di ba? Pag hinawakan mo yun, mabigat ba? Hindi naman no? Di ba? Wala naman lang, no? Di ba? Kunwari, 2 hours, nandito ka, hawak-hawak mo itlog ng pugo. Okay lang naman, di ba? Kaya lang, paano pag matutulog ka na? Bawal mabasag yun, ha? Ang hirap matulog, di ba? Kasi baka mabasag. No? Paano pagkakain ka na? Hawak mo yung itlog ng pugo. Paano pag may gagawin ka ng iba? May hawak ka pa rin itlog ng pugo. No? Minsan, gano'n yung pain na naranasan natin. Ayaw mo pang bitawan. Ayaw pang bitawan. No? Para mas guminhawa ka. Amen. Kahit gano'ng kaliit kasi na hatred yan, kahit gano'ng kaliit na offense, pag ayaw mong bitawan, pwede kang ma-damage dyan. No? Nagtry ba kayo? Sino gusto mag-try? Kumawa kayo ng itlog mamaya. Hanggang matulog kayo, bawal mabasag ha. Hanggang pasok ka na ng mga college student, excited ba kayo? No? Hanggang pumasok kayo, first day of the class, hawak niyo yung itlog. Bawal mabasag. Uncomfortable, di ba? Lalo na magsi-CR ka ngayon. May hawak ang itlog. Minsan ganun. No? Meron tayong pinangahawakan. Na-offend ka sa cell leader mo, na-offend ka sa akin, na-offend ka sa katabi mo, na-offend ka sa nanay mo, sa kaklase mo. Amen. Kung gusto mo maramdaman yung presence ni Lord, i-let go mo yun. Amen. I-let go natin. Patawarin mo. Sabi mo sa katabi mo, patawarin mo na. No? John 17 verse 20 to 21. Ito magandang verse to. No? Pakinggan natin. John 17, 20 to 21. Sabi ni Jesus, si Jesus mismo, basahin natin. Okay, sabay-sabay. 1, 2, 3, go. My prayer verse 21. Diba yun yung prayer ni Jesus sa kanila, no? Sabi niya, as you are in me and I am in you, may they also be in us so that the world may believe that you have sent me. No? Kasi tinawag tayo na witness eh. Paano naman maniniwala yung pinagpe-pray mo? Paano maniniwala yung kapitbahay mo, yung katabi mo? Lagi kang may kaaway. Kala ko ba you are a God? No? Kala ko ba born again ka? Ba't lagi kang galit? Narinig nyo na yun? No? Ba't lagi kang sumisigaw? No? Diba? Bakit yung ano mo lagi mong inaaway? Amen? Ay, huwag yung image, pero sa susunod siguro, no? Other topic for another time. Hindi porket, sabi doon, sa pagdating sa anger management naman. Kasi ako lagi kong, mabilis kasi ako mag-visit din eh. No? Kaya lagi kong minimeditate din yun. Sabi niya, hindi naman mali magkamali. Pero sabi doon, in anger, do not sin. No? Kasi alam mo naman, mali na yung ginagawa ng anak mo, ng asawa mo, ng kung sino man. Tapos hahayaan mo lang. Di ba? So magalit ka sa mga bagay na kagalit-galit talaga. Pero sabi daw, huwag kang magkasala. No? Sa ibang topic na yun. Amen. Pero ang gusto lang sabihin sa atin ni Lord dito, mag-unite na tayo. Lalo na, pag nagpe-pray tayo ng bagong building, nalilipatan. And then baka by October, magdalawang service tayo. Ready na ba kayo? Iiwalay natin yung mga bata sa feeling bata. No? Para mas maganda yung daloy ng mensahe. Diba? No? So, kaya na paano mangyayari yun kung merong hatred? Kung merong hindi tayo united. Amen ba? No? Kasi when God people walk in unity, yung presence niya sumasama. No? Kasi unity invites God's presence. Pero yung division, nagtutulak kay Lord yun. Amen. No? Pang-apat, sabi niya dito, sa verse 32 naman tayo, sabi niya, He used that stone to rebuild the altar in the name of the Lord.
Kasi meron ka ng altar dati na encounter mo na si Lord eh. Kailangan ma-rebuild ulit. No? Pero ang sabi diyan, He rebuilt the altar in the name of the Lord. For God's glory. Binibuild natin yung altar natin, yung pinapalakas natin, yung prayer life natin. Kumbaga, pag nakita ka ng kaklase mo, grabe. Nararamdaman ko sa kanya ang presensya ni Lord. No, nabibless ako sa tao na to. So, pag na-bless sa'yo yung kaklase mo, yung nanay mo, yung tatay mo, hindi para mapuri ka. Yes, mapupuri ka, pero we build the altar for God's glory. Kasi minsan, di ba, lagi natin sinasabi, yung ginagawa natin dito, kailangan maput natin into practice. No? Pagdating sa bahay, sumisipag ka. Pagdating sa eskwelahan, sumisipag ka din mag-aral. Hindi ka na nangungupya. No? Hindi ka na nangungupit sa nanay mo. Hindi ka na masyadong nagsisinungaling. Diba? Yung mga gawain bahay, talagang ang sipag mo magwalis, ang sipag mo alam mo yun, ang bait mo, generous ka na. Diba? Tapos matutuwa sa'yo yung magulang mo. Matutuwa sa'yo yung mga kaklase mo. Matutuwa sa'yo yung cell leader mo. Matutuwa sa'yo yung ibang tao. Ganoon naman talaga eh. Natuwa na ba kayo kasi yung isang tao may topak? Hindi naman, di ba? No? Natutuwa ka kasi binago siya ni Lord. Amen. So, pag na-build ka na, yun yung chance na itaas mo si Lord. Hindi ikaw. Hindi dahil magaling ka, no? Pero dahil magaling si Lord. Amen, diba? So, the altar was built in the name of the Lord, hindi kay Elijah. Kasi minsan, halimbawa, including this ministry, your ministry can become about recognition instead of worship. No? Kaya ngayon pag ministry natin, ginagawa natin to para lang kay Lord. No? Kasi naramdaman mo yung, it's all about stewardship eh. Diba? Binigyan ka ng talent ni Lord. So, pinagamit mo kay Lord. Amen? Kaya nagme-ministry ka. Amen po? Kaya we come to church, we repair, we rebuild, hindi para itaas yung mga pangalan natin. No? Hindi natin, kaya lagi ko sinasabi, hindi natin tinataas yung pangalan ng CRC. Hindi natin tinataas yung pangalan ko. No? Hindi natin tinataas yung pangalan mo yung ministry. Tinataas natin pangalan ni Lord. Amen ba? No? Kaya lang syempre, ang sabi kasi doon, i-exalt ka ni Lord. Kasama talaga yun. Kaya lang, once na napuri ka, tinaas ka ni Lord, balik mo yung papuri sa Kanya. Amen? Amen po ba? No? Kaya we build the altar in the name of the Lord. Colossians 3, chapter 23. At sabi doon, ano man gawin mo with all your heart. Colossians 3:23. Whatever you do, work it with all your heart as working for the Lord, not for men. So ano mang ginagawa natin dito, ginagawa mo kay Lord. Ginagawa mo ng buong puso. Hindi para ka lang, alam mo yung verse na to kung paano nag-reveal sa akin? Naglilinis ako ng CR. Dalawa to eh. Pero masabi sa Ephesians after 5, kung di ako nagkakamali. No? Nasa ibang bansa ako, tapos naglilinis ako ng CR. Tapos ito yung in-impress sa akin ni Lord bago ko gawin yun. Bibisit na ako sa ginagawa ko ng mga oras na yun. Parang napapagod na rin ako. No? Although nag-trainer ako, tapos may nag-aalaga ako ng pasyente. Kaya lang, minsan, parang hindi ko ba matiis hindi linisin yung banyo. So, nililinis ko siya. Wala namang ano, no? Kaya lang, sabi ko na ito yung in-impress sa akin ni Lord. Sabi niya, whatever you do, work it with all your heart. As working for the Lord, not for men. Alam mo yung ginawa ko, pinabango ko yung banyo talaga. Talagang nilinis ko. So, ang ginawa ko, meron dun Lysol kasi meron din siyang ano. Nilagyan ko siya ng drops of vinegar, saka baking soda. Bango, grabe, sobrang bango ng CR. Naamoy ng buong bahay. So, pumunta sa akin yung boss ko, sabi niya, Jay, ano, nilagay mo na panlinis dyan. Sabi ko, nilagyan ko ng suka, saka ng baking soda. Kasi napanood ko sa 5 minutes scrub sa Reels. Hindi ko na sinabi yun. No? So, ang ginawa niya, bumili siya ng maraming baking soda. Yung iba, inuwi ko pa dito. Kasi sobrang dami talaga. Ano yun eh, parang may sayang din eh. So,
Ang daming suka, ang daming, kasi nagbasa na rin siya, na-curious siya. Totoo nga yung sinabi mo, no? So, nilalagay niya ng drops ng suka, yung sabon, yung downy. Ayan, para magkaroon kayo na, kung gusto nyo bumango ang inyong labahin, yung downy, lagyan nyo ng kalahating kutsarita ng suka na nakaka-enhance ng kung gusto mong bumango yung katabi mo, mamaya buhusan mo ng suka. No? Sabihin mo, may pag-asa ka pa. Amen. So, yun na, ang point ko doon, ang be-bless sa'yo yung ibang tao if you work with all your heart. Amen. Ano mo gusto mo? Maging blessing ka sa ibang tao o maging kabusitan ka sa ibang tao? Kaya ang sabi ni Kuya King, na isang Kristiyano din, tsaka ni Chinky Tan, no? Are you part of the problem or are you part of the solution? Tingnan mo nga yung katabi mo. Yan ba ay part ng problem? Sabi mo nga dito, ikaw ay problema ko to eh. Or part yan ng solution. Amen. Number 5. Sabi dito, arrange and prepare the sacrifice before expecting the part. Kasi kung titignan natin, no? Ang ginawa niya, inayos niya yung mga kahoy. Pag-ayos niya ng kahoy, hinati niya na yung bull. Tapos, nilagay niya yung mga kahoy ulit. Tapos, tsaka niya binuhusan ng tubig. Amen? Kailangan natin i-arrange. So, lumapit na tayo kay Lord. Nirepair na natin yung altar natin. Nagkaroon ng restoration sa mga broken relationship or kung ano man dapat i-restore. So, andito, sabi, arrange. Kasi minsan, ito no, I want you to listen. Minsan, nagde-devotion ka naman, kaya lang, hindi mo na-arrange mabuti. Paano ko nasabi? Nagde-devotion ka, kaya lang oras na ng linis. Bawa, magigising ka, 6:30. Hindi, sabi sa church, kailangan daw mag-pray muna ako, mag-devotion ako. Papasok ka na ng alas 7. No? Paano kung ikaw pa ay nanay? Diba? Ay, kailangan ko mag-pray muna, saka mag-devotion. Yung anak mo, papasok na sa school. Yung asawa mo, papasok na sa trabaho. Tapos sasabihin mo, hindi, pinapersecute nila ako. Nagpe-pray lang naman ako. Hindi, kaya lang wala sa ayos eh. Kailangan ayusin natin. No? Kailangan ayusin natin. Gigising ka ng madaling araw para mas ma-feel mo. Kasi kailangan i-arrange mo talaga. I-arrange mo yung time mo. Time management. Diba? Wala sa tamang ayos eh. Meron naman, nagpe-pray ka na, tapos papasok ka na sa school mo, kaya lang, nakalimutan mong ayusin yung higaan. No? Nagsisimba ka na, kaya lang, para mas maganda sana, bago ka magsimba, i-arrange mo muna yung kakainin ng mga nag-iwan mo sa bahay. Ligpitin mo yung unan mo, para hindi ka mapagalitan ng nanay mo. Magwalis ka muna, para payagan ka. Diba? Kailangan ayusin natin, i-arrange natin. Minsan, tama na yung ginagawa mo, kaya lang kulang. No? Nasa tamang daan ka na eh, kaya lang kulang. Sabi mo sa katabi mo, kulang. No? Kaya aayusin natin, i-arrange mo. No? Kasi minsan, kala mo, hindi mo mapil yung presence ni Lord kasi pinapagalitan ka ng nasa paligid mo, feeling mo na pe-persecute ka, yun pala, hindi mo lang na-prepare ng maayos. Hindi mo lang na-arrange ng maayos. No? Kasi may mga nakaligtaan ka. Kaya kailangan natin ng wisdom. No? Amen ba? No? Number 6. Yan, 7 lang to. Dapat 15 to eh. Kaya sabi ko matatalino yung mga nasa CRC. Kalahatiin natin, gawin natin 7 lang. Amen ba? Parang nandito lang yung matalino ha. Yung nandun. No? Pang-anim. Sabi doon, buhos mo yung tubig. No? Fill 4 large jars with water. No? Nilagay niya yung 4 large jars with water. And then, the water over the offering and the wood. Tapos, pinaulit-ulit niya. No? Kasi nung oras na yon, tagtuyot eh. Nakatandaan niyo yung kwento. Diba? Tagtuyot siya. Tagtuyot. So, yung tubig dati, mahalaga. Kasi diba sabi mismo ni Elijah, huwag umulan.
So 3.5 years hindi umulan. Kaya namatay yung mga halaman, no? Nagkaroon ng taggutom, kaya tagtuyot siya. Tapos itong si Elijah, nung binabasa ko to, nung minimeditate ko to, akala ko nag-aksaya pa ng tubig. Diba? Pwede naman mag-pray siya kay Lord na, Lord, naayos ko na-repair ko na, maayos na tong lahat, bumaba na yung apoy. Pero hindi eh. No? Sabi niya, buhusan mo ng tubig. Buhusan mo. No? So ano yung tubig na yun? Yung saan yung tubig na yun? Kaya ang nilagay ko dyan, pour out what you treasure. Minsan masyado kang marami kang tinetreasure sa sarili mo. Akala mo na ayos mo na yung lahat. Pero gusto mo pa ng comfort. No? Ako minsan yun yung struggle ko. Comfort. Hindi ko naman naiisip na mag-backslide. Hindi ko naman iniisip na huwag na magpastor, na ano ba itong ginagawa ko, tigas ng ulo naman nung naman nakikinig. No? Mag-artista na lang kaya ulit ako. Hindi ko naman naiisip bumalik sa pag-artista kahit pinigilit ako ng asawa ko. No? So, ang kailangan ko minsan, comfort. Sabi ni Lord sa akin, pour out your comfort. Minsan kasi mas masarap bumiga, di ba? Wala naman akong ginagawang masama, nagbabasal lang ako dun. Nagbabasal lang ako. Minsan nanonood ako. No? Kaya lang, mayroon mas tamang gawin. Di ba? Minsan mas okay na humayo. Mag-dream, mag-disciple, mag-send group, mag-share ng gospel, kausapin yung ibang tao. Di ba? So minsan kailangan natin ibuhos yung gano'n, yung mga comfort. Minsan naman, literal na pera. No? Kaya dito, praise God, dami, kuripot. Ngayon, medyo kuripot na lang. Yung kalagang kuripot, ngayon, galante na. No? Kasi tinanggal nila, binuhos nila. Amen. Minsan yung pride, kailangan mo talagang ibuhos yung pride. No? Kasi minsan yun yung umahad lang. Halimbawa, nag-worship pa kay Lord. Minsan nahihiya ka magtaas ng kamay. Subukan mo magtaas ng kamay. Mag-feel mo. Kasi surrender yun eh. Surrender yun. Feel mo lang. No? Ako dati nahihiya din ako. Pero once na nahihiya ka, mas lalo mong gagawin, mas mag-feel mo yung presence ni Lord. Diba? Halimbawa, ay tinatamad ka mag-exercise, anong solusyon doon? Mag-exercise ka. Wala namang iba eh. No, habang nag-exercise ka, mas gaganahan ka. Walang ibang dahilan eh, no? Yun at yun lang din. Kailangan ibuhos mo lang talaga. Mag-effort ka sa madaling sabi. No? Yung mga, minsan, yung mga tubig na ayaw natin ibuhos ngayon. Minsan yung reputation natin. Kasi feeling mo, hindi ako magpapakumbaba sa Kanya. No? Masyado tayong maraming reputasyon na inaalagaan. No? Kaya, like ko sinasabi to, we have nothing to prove, but we have so much to improve. Amen. Wala kang kailangan patunayan. Tignan mo yung katabi mo. Wala kang kailangan patunayan dyan. Tignan mo yung sarili mo. Wala kang kailangan patunayan, no? Pero may kailangan kang i-improve. Amen. Marami pa tayong kailangan i-improve. As long as nandito tayo sa earth, marami pa tayong bagay na kailangang matutunan. No, marami pa tayong kailangan matutunan. Amen. So ano pa yung minsan yung mga tubig? Yung mga control natin. Kasi tayo may control dun eh. Minsan dahil ikaw yung may control, ayaw mo ibuhos. Gusto mo hawak-hawak mo lahat. Gusto mo kontrolado mo ang lahat. Sino yung mga kagaya ko dito? Yun yung mga na-realize ko kasi. No? Dati gusto ko kontrolado ko, bawal makalat, nagagalit ako sa asawa ko. Gagayat ako kay Jig-Jig. So kung pag-aalis ako, tsaka pagdating ko, maayos ang lahat. Yung tsinelas, walang tsinelas sa, no? May diferensya talaga. Walang tsinelas, walang alikabok dyan, walang agyo. No? Tanongin niyo po yung asawa ko. Minsan mga ganun lang, nagagalit, nag-busit na ako. Nasisira na yung araw. No? Walang maruming nakasampay. Walang underwear sa, mga ganun ba? No? Kasi gusto ko kontrolado ko. No, kontrolado ko. Kaya lang minsan, kailangan timbangin mo rin pala. No? Dati gusto ko rin kasi walang marumi. Gusto ko yung mga labahin, laging malinis. No, nalabahan lahat. Kaya lang minsan, mas kailangan mong unahin mag-pray. Mas kailangan ng tao ng kausap. May kailangan kang i-minister.
No? So, kailangan mong i-let go yung mga bagay na control mo. Amen? Maski naman sa finances, no? Sa finances, nagpa-budget kami. Kaya lang minsan, may mga bagay na hindi mo na control. Halimbawa, at hindi ko naman sinasabi sa inyo, no? Kasi ang nilagay ko sa point number 5, 6, is pour out what you treasure. Isa talaga, naka-budget kasi yung pang-tithes namin, naka-budget yung pang-honoring, naka-budget yung pang-offering. Kaya lang minsan, habang tindaw ng conference, may push Lord, na pamasahin mo na lang, i-offer mo pa, no? Pag may nag-exhort dito, siguro na-feel nyo yun, no? Parang pamasahin ko na lang to, baon ko to, experience yun na ba yun? Ako lang. Minsan nga, pinakiramdaman ko, sabi niya, wala akong pang-offering talaga. Tapos, pagtingin ko yung relo ko, kung nakwento ko sa yung relo, i-offer ko doon yung relo ko. Ganun ba? No? May mga push siya yun ni Lord na hindi mo na control to, pero yan, naalala ko dati yung, si Jig din. Nag-offer na kami. Bata pa siya noon. 11, 12 years old. Kumuha siya ng 1,000 sa wallet niya. Sabi ng asawa, uy, nagbigay na ako. Diba? Dati pa yun mo, mga isang taon pa lang kami Kristiyano. Saka sa Pampanga, wala pang CRC. No? Gusto siyempre control namin lahat, diba? May mga ganun, no? May mga ganun tayo, diba? Ayaw natin bitawan. Lahat, no? Minsan, yung mga sitwasyon, hindi lang kaperahan, na gusto natin tayo yung may control. Pero dito, ang sabi ni Lord, buhos mo yan. Buhos mo. Minsan, yung unforgiveness mo, control mo yan, eh. Pwede mo naman i-let go, kagaya ng itlog, di ba? Pwede mo naman bitawan yan, eh. Na may mga kailangan ka talaga na kaya na dapat bitawan. I-let go. Amen? No? Kasi ang minsan sinasabi ng mundo, protektahan mo yung reputasyon mo, no? Ayan yung pride mo. Pero minsan, pinapagawa sa atin ni Lord, i-surrender mo. No? I-surrender natin. Before we let's go, may mga bagay tayo na kailangan i-let go. Amen? Minsan yung win mo, kailangan i-let go mo yung win mo. No? Philippians 3:7. Sabi doon, ano man gagawin mo, tama ba? No? Sabi doon sabi niya, arise, O Lord, deliver me, O my God. Strike all my enemies on my joy. Break that Philippians. Parang sabi niya, mali No? Parang sabi ni Apostle Pablo dyan, yung mga nagawa ko dati, but whatever was to my profit, I now consider loss for the sake of Christ. No? Yung whatever was to my profit, kapaki-pakinabang sa akin, no? I consider loss. Minsan, yung mga bagay na, mga win natin, di ba? Yung mga accomplishment natin in the past, minsan yun yung humahad lang sa'yo para maramdaman mo yung presence ni Lord. Halimbawa, nag-minister ka, nag-cell group ka, umattend ka ng conference, no? Tapos, ang dami mong, even sa mga accomplishment mo, in the past, schools, no? Napuri ka ng nanay mo, napuri ka ng teacher, ang taas mo sa exam. Minsan, dahil ang galing mo ng oras na yun, yun yung nagiging dahilan para hindi ka na mag-review. Yun yung nagiging dahilan para hindi ka na mag-develop. No? So sa atin, ganoon din, dito sa Kristiyano, we let go of our will sometimes. Amen? May nakita na ba kayo tumatakbo, tapos hawak-hawak pa rin yung trophy? Gusto niyang patunayan na ako yung nanalo. Kasi hindi, kailangan natin bitawan yun. We let go of our will. No? Kasi minsan yung mga previous win natin, yun yung mga humahad lang, para hindi ka na mag-grow, para hindi ka na mag-develop. And syempre, we let go also of our wounds. Kailangan talaga, yung mga wounds in the past, i-let go na natin. Amen? So example, ano yung most painful memories mo? Isipin mo lang,
What is your most painful memories? Ngayon, kung yung hindi ko sinasabi ito para i-trigger rin yung mga emosyon nyo. Pag iniisip mo lang, pag na-feel mo pa yung pain, yung anger, merong chance na hindi mo pa siya na-let go. Diba ba, naisip mo yung tao na to, tapos pag naisip mo yung tao na to, parang may kurot pa rin sa dibdib. So, baka may chance pa na hindi mo pa na-let go yun. No? Or may mga bagay na nagawa ka in the past na pagkakamali mo. Tapos kada may isip mo yon, may chance na parang masakit pa rin. No? Baka hindi mo pa na-let go. Amen? So we have to let it go. Sabi ni Elsa. Tama ba? No? So, may mga ganun. Kasi napagbayaran na yun ni Kristo eh. All has been paid by Christ. And sapat na yun. Hindi mo siya mapakawalan. Ibig sabihin, hindi sapat yung ginawa ni Jesus sa cross ng Kalbaryo. Kaya nga dinideclare natin, di ba? No? By the blood of Jesus, we have been redeemed. All my sins have been forgiven. I am cleansed, I am justified, I am sanctified, and I have access. No? So kung meron pa rin na gano'n, ipag-pray mo kay Lord na, Lord, give me the strength to handle it maturely. Or kung mamaloobin naman, let go mo na. Amen? Isaiah 43, verse 18 to 19. Sabi dyan, forget all that. It is nothing compared to what I am going to do. Sabi dyan sa NIV, forget the former things, do not dwell on the past. So yung past na yun, pwedeng past accomplishment or past mistakes. Pagdating sa 19, sabi niya, I am doing a new things. Amen. May ginagawa bago si Lord. Kaya lang baka hindi natin makita. No? May ginagawa siyang bago. Pag hindi mo ma-let go yung mga yon, hindi mo talaga siya makikita. Kaya ano man yan, surrender mo na kay Lord. Amen. No? Diba, sinabi mo, Lord, pinatawad ko na siya. Kaya lang ganun pa rin. Di patawarin mo naman. Patawarin mo ulit. Lord, nag-sacrifice na ako. Di, gawin mo ulit. No? Lord, nag-surrender na ako. Baka mayroon pang natitirang konting pain. Baka mayroon pang natitirang konting iyabang. No? Kasi minsan yun yung magiging dahilan para hindi mo maramdaman yung presence ni Lord. Kasi naka-anchor ka dun eh. Naka-anchor ka sa galing mo. Naka-anchor ka sa kung anong meron ka. Or minsan naman, yung mga masasakit na experience mo, yun yung ginagawa ng kaaway para hindi mo malakaran yung pinapagawa sa ni Lord. Kasi papaalala sa'yo ng kaaway, di ba ganito yung ginawa mo? Di ba ganyan ka? Di ba ganito ka? No? Kaya kailangan bitawan natin ngayon. Kasi pag nabitawan natin yun, no? Sabi sa verse 38, bumaba na yung apoy. Amen? Bumaba na yung apoy. Alam mo sa buhay Kristiyano, minsan hindi siya pagalingan eh. Sa buhay kay Lord. Kasi minsan nabubuhay tayo parang kaparehas sa Word. Pero opposite siya pagdating kay Lord eh. No? Pag sa Word kasi talaga pagalingan. Pero kay Lord, hindi siya pagalingan, palinisan, pasunuran. No? Minsan hindi question kay Lord kung magaling ka. Minsan ang tinitignan ni Lord, kailangan malinis ka, umarap. No? Amen po ba? And then, ang nangyari doon, bumaba yung apoy. Yung apoy bumaba, hindi dahil emosyonal. O hindi dahil maganda yung worship. Bumaba yung apoy kasi na-prepared yung altar. Amen? Ang first miracle doon, hindi yung bumaba yung altar. Ang unang miracle, yung na-repair. No? Ang unang miracle sa bahay nyo, yung nagbago ka. Tignan mo yung katabi mo. Nagbago na yan. Naniniwala ka ba? No? Ang unang miracle, hindi yung nakapag-preach ka sa school. Ang unang miracle, yung nabago ka ni Lord. Amen? Yun yung greatest miracle na yun. Minsan naghahanap tayo ng extraordinary na miracle. Naku, malaking miracle yung mabago ka ni Lord. Mira mo, yung dati ganito, tapos ngayon ganyan na. That's the greatest miracle. Alam mo sa Old Testament, no?
Kasi baka minsan naki-question mo, ang tagal ko nang nagpe-pray naman ako, nagsisimba naman ako, bakit parang walang presence ni Lord? No? Baka may kailangan pang ayusin. Amen. Baka may kailangan pang ayusin. Yes, this is a verse from Old Testament. Kasi dati po sa Old Testament, yung sacrifice nilalagay sa altar. Tapos, pagdating sa New Testament, si Jesus yung naging sacrifice. Yung judgment na deserve natin, napunta kay Christ. Tapos na-receive natin yung Holy Spirit. Kaya yung altar natin ngayon is not made up of stone. Yung altar natin, yung buhay natin. No? Okay lang po magkwento lang ako bago tayo magtapos. May family gathering. No, may family gathering. Yung isa na na-assign para mag-ayos. Sabi niya sa isa, magsaing ka. So yung isa nagsaing. Tapos ang sabi niya, Alaysa, ikaw naman yung mag-ihaw. So si Alaysa nag-ihaw. Pagdating kay Jandy, sabi niya, gumawa ka ng coffee jelly, Jandy. So si Jandy gumawa ng dessert. Pagdating kay Angel, nagprito si Angel ng Shanghai. No? Si Terence naman nagluto. Ano? No? So sa madaling sabi, okay na yung lahat, okay na yung ulam, okay na yung dessert, ngayon kakain na sila. Pagdating nung kakain na, pagbigay ng kanin, sabi niya, bakit parang ilaw? Sabi ni Nicole, baka kulang yan sa tubig, dagdagan mo ba? Kasi naluto naman kaya lang ilaw. Yung problema pala, natanggal sa saksak. Natanggal sa saksak. And minsan, ang problema natin, hinahanap natin sa iba. Yung gusto natin ma-feel na masarap, hinahanap natin sa tropa, hinahanap natin sa social media, sa ibang tao, sa pera, sa pagkain. Pero meron yung kayang ibigay na hindi mo makikita dyan. Kasi Lord lang ang makakapagbigay. Amen. Kaya wag natin tanggalin yung sarili natin sa source, kay Lord. No? Ano bang struggle natin sa buhay? Kasi nalaman mo na yung katotohanan eh. Huwag ka nang maghintay ng another miracle. Dapat maging revelation to sa'yo. No? Huwag ka nang maghintay ng extraordinary. Hindi naman laging gano'n ang buhay Kristiyano. And even wala ka na kay Lord, hindi naman gano'n ang buhay Kristiyano. Hindi mo alam kung anong mangyayari pag nagpatuloy ka kay Lord. Amen? Kasi siguro sa atin, no? Kung may expect si Lord sa buhay mo, isipin mo lang. Ano kaya makikita niya? Halimbawa, humarap ka kay Lord ngayon. May chance. In-expect niya. Hindi mo alam, siguro yung prayer life mo, kailangan ayusin. Yung devotion mo, yung holiness mo, baka marami kang pinapanood na hindi makaaya-aya. Or yung relationship mo sa asawa mo, sa anak mo, sa nanay mo, or with someone, or meron kang mga bagay na kailangan i-surrender. Kaya huwag kang aalis sa lugar na to na nag-pray ka lang, Lord, bigyan mo ako ng fire. Kailangan, pag alis mo sa lugar na to, you are willing to repair your altar. Willing kang i-repair yung mga bagay na sira sa'yo. Kasi bali wala yung mensahe kung hindi siya naging revelation sa atin. No? Ngayon, Psalms, last verse siguro. Psalms 27 verse 4. Sabi ni David dyan, one thing I ask of the Lord, the thing I seek most. Sabi niya, meron akong isang gusto na lang, that I may dwell in the house of the Lord. Mapag-pray mo ba yan sa sarili mo? Eh, tingnan natin yung verse, basahin po natin. Kaya mo ipag-pray yan. Lord, ito lang yung gusto ko. Tanggalin mo na, Lord, yung allowance ko. Kaya natin yung pag-pray. Lord, tanggalin mo na lahat. Pati yung katabi ko, tanggalin mo na sa akin. Huwag lang yung presensya mo. Parang yun yung sinasabi ni Lord eh. No? Grabe. One thing I seek most. Ang pinag-pray ni David dito, hindi yung isa pang, grabe si David
Ang daming victory na napanalunan, ang daming battles, ang daming success. Pero sabi niya, one thing. Sabihin natin, one thing. No? One thing I ask. Sabi niya. Hindi isang pera, hindi mas malaking kingdom, hindi siya nagre-request ng isa pang asawa, isa pang anak, no? Isang ginto. Ang nire-request niya, presence ni Lord. Amen. Presence ni Lord. No? So sana isip din natin yun. Amen. Nakakaya ba natin sabihin na, Lord, okay naman yung fire, kaya lang mas maganda sana kung ikaw mismo yung ma-encounter ko. Lord, okay naman yung blessing, pero mas mahalaga yung presensya mo. Lord, okay naman yung power, pero mas okay yung Lord. No? Mas okay kung magdedwell ako sa presence mo, Lord. Amen. Kaya ba natin, lalo na pag nag-worship tayo mamaya, that we seek His presence. Minsan akala natin walang nangyayari. Magkwento lang ako, last na to. No? Alam niyo nung unang panahon, ilan tayo dito? 40? 30? Dati marami na to. Wala namang church dati. Di ba? Si Pablo, pag binasa mo yung na-establish ng church, around 15 lang. Apostle Pablo na to. Si Pablo na to na talagang grabe, para sa akin talagang pinaka-amazing na Kristiyano. Mas maraming nagawa sa mga apostol, sa mga disciple ni Lord. Amen. No? Pero ilan lang nag-build niyang church? Sabihin na natin mga 100 na tayo niyang church. And mostly doon, house churches lang. Diba? Tapos sa Rome, ilan lang yung church sa Rome at that time? 5? No? Eh, house churches, so marami na yung 30. Siguro kung malaki-laki, sabihin na natin mga 40. O sabihin mo lang may 100 na nabulit si Pablo. Times 40. Sino yung magaling sa math dyan? 100 times 40. Ilan? 4,000? No? 4,000? Eh, ano ba yung sitwasyon dati? Dati, yung sitwasyon, yung mga Kristiyano pinipersecute. Tama ba? O, pinipersecute yung mga Kristiyano. So, isipin mo na lang, 4,000 versus sa mga Roman citizen. Kasi minsan, parang nabibili natin, ano ba itong ginagawa ko? Mag-church pa ba ako? May nangyayari ba? No? Magpe-pray ba ako? Magde-devotion ba ako? May nangyayari. Sabi mo sa katabi mo, may nangyayari. Kasi kung iisipin mo, halimbawa, ikaw, hindi ka Kristiyano ba? Pero nabubuhay ka nung mga oras na yun. Jojoin ba ako sa church na to? Ilan lang sila? O dito ako maniniwala sa mga Romans na to. Millions over thousands. No? Yun yung sitwasyon dati. Dati, ang nag-ahari is si Julius Caesar. Diba mga Caesarian? Tapos, Kristiyano, mismo sa Rome, ilan? 200. Diba? Halos hindi naman ako pruwing. Siguro sabi ng mga Kristiyano natin, para wala namang nangyayari sa atin. Pinapapatay tayo, kinukuha yung bahay natin, sinusunog. Ano wala naman nangyayari sa atin? Amen? Pero anong nangyari after 2,000 years? Ilang billion na yung Kristiyano ngayon? Amen. No? Halos kalahati ng population ng mundo kilala kay Lord. No? So from 200, from 2,000, from 4,000, after ilang years, may nangyari. Sabi mo sa katabi mo may nangyari. Kaya huwag kang bibitaw. No? Pwede mo i-worship natin si Lord? No? Bawat, I invite you all to stand up. Kayo po tayo. Amen?
spirits, daming natin. Come on, let's worship the Lord. Daming natin yung bawat sinasabi ng kanta. Lord, nawa Panginoon yung mga salita na amin pong napakinggan ay maging revelation po sa bawat isa. Dalhin namin, Panginoon, hanggang sa aming pag-uwi. Ano man ang dapat ayusin, patawarin, i-repair, Panginoon, i-rebuild. Give us the grace and the strength, Panginoon. Lord, more than anything, we want your presence, Panginoon. Kung nagde-delay kami sa mga bagay na i-entertain kami sa hinahain ng mundo, Panginoon. Nawa, Lord, ma-delight din kami sa presensya mo. Hindi kami ma-distract, Panginoon, matalo ng mga flesh na hinahain sa amin, Panginoon. Or even kabisihan. Lord, as we build our life here on earth, we will also prepare for our eternity. And ngayon, we will celebrate, Panginoon, this Holy Communion. Lord, kung sa araw na ito, basbasan nyo ang tinapay na nagsisimbolo, Panginoon, sa inyong katawan. Ito, Lord, ang inyong ginawa nyo sa krus ng Kalbaryo, naalala namin, Panginoon. Ang pangako ninyo, Lord, sinabi nyo, as we go and make disciple, you will be with us to the very end of the age. Maraming po salamat sa ito. Pamigay po natin. Maraming salamat, Panginoon. Kagaya, Panginoon, ng aming inawit. Lord, ay nga, Lord, sa
Sinabi niyo, Panginoon, that it is finished. Tinapos mo ng lahat, Panginoon. Lord, napagtagumpayan mo, pinarealize mo sa amin, Panginoon, that even death, you conquer, Panginoon, the death. Ano ba kayang, ano bang hindi mo kayang ibigay sa amin, Panginoon? Kung yung kamatayan, pinagtagumpayan niyo, Panginoon. Ano ba naman yung material na bagay? Maraming pong salamat. Kaya Lord, inaalala namin yung ginawa mo sa cross ng Kalbaryo. Sa pagkain namin, ng tinapay na ito, at pag-inom ng saro na ito, Lord. We do this in remembrance of you. Sa lahat ng sakripisyo ninyo, sa lahat ng pagmamahal ninyo, Panginoon, at sa lahat ng pangako ninyo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. At kainin mo ang tinapay at inumin ng saro. Let's pray, Lord. We give you praise, Panginoon. Tunay nga, Lord, you conquered the death. You gave us the victory. Wala po kami hindi kayang gawin, Panginoon. Dahil kasama namin kayo, Lord. Thank you for your presence. Thank you for your revelation, Panginoon. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen. Diyos ang source natin may provision. Kahit sa gitna ng ako lang ang ingay, diba? Magandang araw po sa ating lahat. Gusto ko pong mag-share ng isang bagay na very first na sa akin, no? Tungkol sa faith, giving, at provision ni Lord, no? Kapag narinig natin ang story ni Job, no? Makikita natin na dumating siya sa point na halos lahat na mayroon siya ay nawala. Amen. Pero sa kabila ng lahat ng yun, sinabi niya sa Job, verse 1, chapter 1, verse 21, the Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. No? At somehow, nakaka-relate po ako sa story ni Job, no? Marami rin po kami pinagdaanan financially, no? Pinaghirapan ng asawa ko, yung pagtrabaho ng asawa ko, no? At pinaghirapan namin ng mga bagay na mayroon kami, amen. Pero, unti-unting may mga negosyo kami na nagsara, no? May mga bagay na naubos at may mga pagkakataon na hindi na namin alam kung saan kami kumuha ng amen. Pero sa lahat ng yun, pinipili ko pa rin yung magtiwala kay Lord. Amen. At hindi ko masasabi na madali. No? May mga panahon na kapag pupunta kami sa church, no, na sakto lang talaga din doon na namin pumasahin. No? Nawala na sa pero alam niyo po kung anong natutunan ko. Kapag Diyos ang source mo, hindi mo kailangang matakot kahit hindi mo alam kung saan nagaling ang provision mo. Amen, diba? May mga pagkakataon na pagkatapos ng service, no, magugulat na lang ako dahil may lalapit at aabot na naman ng pera. Amen po ba? No? At alam ko, na hindi aksidente, naniniwala ako na may mga angels and Lord na may mga tao ginagamit niya na binubulungan niya sa kanilang mga puso para maging blessing sa iba. Sa
sa mga taong naging instrumento ni Lord sa buhay namin. Alam nyo na kung sino kayo. Ay maraming salamat. And hindi ko man kayo may isa-isa at pinapanalangin ko na si Lord na mismo magbabalik sa inyo ng 60 klikling at umaabot yung pagpapala ayon sa kanyang kalooban. Amen. At dahil naranasan ko rin makatanggap at natutunan ko rin maging sensitive sa pangangailangan ng iba, kaya mga kapatid, gusto kong iwan sa atin ang isang reminder na huwag po nating husgahan ang isang tao base lamang sa kung anong nakikita natin. Amen. Hindi natin alam ang pinagdadaanan niya at hindi natin alam kung paano siya nagsisikap. Hindi natin alam kung ilang gabi siya umiiyak at tinatila. At hindi natin alam kung anong naman ang kanyang iwanan, kung may pagulong ba ba siya bukas o kung anong pera na hawak niya. Nasakto lang para makauwi siya. Amen. Kaya magkaroon po tayo ng compassion sa heart. Tulad ng puso ni Lord. Amen. Na iyaano ka lang yung tithes and offering. Ang tithe ay 10% ng ating income. At ito ay paraan ng pagpapakita natin ng lahat nang mayroon tayo na nagmula sa Diyos. Ang offering naman ay pusang pumibigay mula sa puso, ayon sa ating kakayahan at sa leading ng Holy Spirit. Amen. Hindi po tayo nagbibigay para bumili ng blessing. Amen po ba? At nagbibigay tayo dahil tayo ay pinagpala na at minsan, ang pinakamalaking test ng faith ay hindi kung kaya natin magbigay kung kapag marami tayo. Amen po ba? Kung kaya pa rin natin maging faithful, no? Kapag kaunti na ang hawak natin. Ako po natutunan ko na kahit sakto lang ang hawak ko, hindi sakto ang power ni Lord, no? Na mag-provide. Amen po ba? Kaya ngayong araw habang nagbibigay tayo, sabihin natin, Lord, ikaw ang source ko. Hindi ang negosyo, hindi ang trabaho, hindi ang pera. Ikaw, amen. At tulad ni Job, no, kahit may mga bagay na nawala, ang masasabi pa rin namin, blessed be the name of the Lord. Amen. Dahil niniwala ko na hindi patapos ang story namin, may purpose si Lord sa lahat ng pinagdadaanan namin, may restoration, may provision, may background, at naniniwala ako na may financial breakthrough din na darating sa tamang panahon at ayon sa perfect will ni Lord. At hindi ko alam kung kailan, pero alam ko sino ang may hawak ng future namin. Amen. Sabi nga po sa Job 42 verse 12, the Lord blessed the latter part of Job's life more than the former part. Amen. Kaya, ang declaration ko, hindi ito ang ending ng story namin. May latter part of the Lord. At habang hinintay namin yung magiging faithful pa rin kami, magbibigay pa rin kami, magtitiwala pa rin kami dahil ang Diyos na nag-provide noon ay siya rin Diyos na magpa-provide ngayon at bukas. To God be the glory. Nahawakan po natin ang ating mga life. Natapain po tayo. Lord, hallelujah, Jesus. Maraming salamat po sa iyong katapatan, kabutihan at sa aming buhay. Salamat dahil kahit dumaraan kami sa panahon ng kakulangan, pagkawala at pagsubok, hindi mo kami pinabayaan, Panginoon, tulad ni Job. Hindi mo kami sabihin, Lord, blessed be the name of the Lord. Lord, tinanggap po ang aming mga tithes and offerings. Hindi lang mga ito pera, kundi expression ng aming faith, gratitude and obedience at pagtitiwala sa iyo. Pagpalain mo po ang bawat giver, ikaw ang nakakaalam ng kanilang mga kailangan, mga pangarap, mga utang, mga negosyo, trabaho, mga silent prayers. Magbigay ka ng wisdom kung paano nila hahawakan ang kanilang finances at mga pagpapalang ay pinagkakatiwala mo sa kanila, Lord. Nananalangin kami para sa financial breakthrough, through restoration, provision, at new opportunities. Kung may mga negosyo namang nagsara, buksan mo ang mga bagong pintuan. Kung may mga nawalang resources, magbigay ka ng panibagong provision. Kung may mga pamilya naghihintay ng miracle, kita mo ang iyong katapatan, Panginoon. At gawin mo rin mga blessings sa ibang tao. Turuan mo kami magkaroon ng compassionate heart. Hindi makamusga mo, hindi mo pusong marunong umunawa, tumulong at magmahal tulad mo, Panginoon. Pagpalain mo rin ang taong naging instrumento sa provision sa aming buhay ng 60 kliklig at umaabaw pagpapala sa aming panalangin para sa kanila ayon sa iyong kalooban. At higit sa financial breakthrough, ang pinakamalaking pagpapala ay ang mananatili at malapit sa iyo, Panginoon, na faithful sa iyo at nagtitiwala sa iyo. Ikaw ang aming source, ikaw ang aming provider.
provider at ikaw ang Jehovah Jireh. We declare that our story is not ending in loss. You are still writing our story. There is a purpose in our journey, restoration, your hands and provision in your perfect time. Sa iyo lamang lahat ng pagbulat karangalan ko at yan. Ayan, pwede mo muna tayong umupo para po sa ating mga announcement sa paganapan sa ating simbahan. Yan, unang-una po, pwede po ba natin palakpakan ang mga ating mga first-timers? Amen. So, palakpakan din po natin ang ating kapak. Amen. May mga kapatid po tayo umalit. Amen. Ayun po sila. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. So, tuloy-tuloy pa rin po ang mission. Medyo tumigil lang po ng 2 linggo dahil po sa bagyo. No, dahil gusto rin po ng Panginoon na safe po tayong lahat. Dahil marami pa po tayong gagawin sa kanyang kingdom. Amen. Pero kahit na ganun, na-stop tayo ng 2 weeks, pero hindi po nagpabaya ang Panginoon. May mga bago at bago pa rin mga mukha. Amen. Hallelujah. Nagsasaya po ang mga anghel doon po sa kalamitan ng Panginoon. Amen. So sa mga mentorings po, ayan po ang pangalan nila. Si Ate Romely, si Ate Nadine, at saka si Kuya Ian. Amen. Sila po. So ayan, mga mentorings po, I believe wala pa pong announcement. No, sa mga summit. Hindi ko po alam kung kailan po ang discipleship summit sa Balanga. Wala pa pong mga announcement. Siguro ipopost na lang po sa page at sasabihin ng mga cell leaders po natin. And then, no, sa September po, excited na po ba ang lahat sa ating live class party? Amen! Eh, mga soul po natin na nasa soul, malapit na po ang ating graduation. So, palakpakan po natin ang ating mga bagong leaders. Amen po. So, kung naririnig nyo, ano ba yung cell group? Ano ba yung cell group? So, kung gusto po natin malaman, meron po tayong iba't ibang cell group sa youth, sa lalaking youth, so iba-ibang level, iba-iba din po. Ayan po yung mga cell group. Kung gusto po natin mag-join, connect lang po tayo sa mga taong kilala po natin dito. And then, sino po may birthday last week? Wala? Wala pa? No? Last week? Ayan, pwede po ba tumayo? Last week, sino may birthday? Ayan, sige po. Sige po, ayan. Tumayo po. JT daw kayo magaling. Makakita ka. Pwede po tumayo. Magpapray lang po nila pa. So, yun po. Salamat. Ituon po natin ang ating mga kamay kay Ate Eliza na nagdaos ng kanyang birthday. Yes, Lord, we praise you. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ni Ate Eliza, Lord, sa panibagong taon, Lord, sa mapayapa, pinagpala, Panginoon, at puno ng kaligayahan na isang taon ng kanyang buhay. Muli, Panginoon, narito siya, Lord God, and I know, Lord, na libo-libo ang anghel na nariyan sa iyong tabi ang nagsasaya. Salamat sa kanyang buhay, and we declare blessings, favor, good health, Panginoon. May you shield her whenever she's outside, Panginoon. Kaingatan niyo nga po siya. Sa unang kanyang pamilya, nagpapala po ako, Lord God, ng iyong presensya, ng pagsama ng iyong banal na spirito. At anuman po, Lord God, ng dinidesire ng kanyang puso, Lord, align it to your will and to your ways, Lord. Nang sa ganon, Panginoon, you will give truly the desires of your heart sa kanyang buhay. Maraming salamat. Pagpalain mo siya, Lord. Even the prayers, Lord, the silent prayers na pinapanalangin niya, Panginoon, sa kanyang buhay, sa future niya, and even to her families, Panginoon. Alam ko that you hold her future into your hands, Panginoon, sa mapagpala mong kamay. That's why we know, Panginoon, na maganda ang plano mo sa kanya. Your plans are to prosper her and not to harm her. Your plans is to give her hope in a good future. Maraming salamat. Pinagpapala ko po siya. Ito po ang nagkakaisa naming dalaga.
manalangin in Jesus' name. Yan. So lahat po ng nakakaalam kung sino ang may hawak ng kanyang future, mag-ingat! Ayan, because we know that God holds our future in His hands. So tumayo po tayo para sa pangwakas na panalangin. Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Glory to you, Father. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na to. Despite of the bad weather, Lord, look at your children. Look at them, Panginoon. Nandito po sila nagpupuri, Lord God, and whatever it is, Panginoon, kung bakit sila nandito right now, I know that you know it, Panginoon. At Lord, wala kang papangit or hindi magandang plano para sa kanila. Kaya sa mga narinig po namin, Lord, nawa, Panginoon, i-prioritize po namin yung presensya mo. Lord God, yung fire na nanggagaling lamang sa iyo, not the fire of this world, not the fire from the enemy, but Lord, the fire, the fresh fire na nanggagaling sa langit. Maraming salamat, Lord. Pinagpapala ko ang bawat isa. Muli patuloy mo kaming kaingatan sa sandali naming paghiwa-hiwalay, Panginoon, at makita sa aming mga buhay, Lord God, yung mga narinig namin sa iyo, Panginoon, na hindi nakukuha sa goosebumps, hindi nakukuha sa liwanag o sa usok, Lord God, ang presensya mo. Kung hindi, Lord, every seconds of the day, kasama ka po namin, Panginoon. That's why, Lord, help us to be sensitive and to be alert sa boses mo, Panginoon. And every time you will speak to us, the Holy Spirit will prompt to us something, Lord. May we neglect it, Panginoon. Kung hindi, Lord, patuloy kami mag-obey with humility. Taas po natin ang ating mga kamay at tanggapin natin ang pagpapala ng Panginoon. And the Lord will bless you. And the Lord will make His face shine upon you. And the Lord will keep you. And the Lord will bless your families. And the Lord will bless your studies. And the Lord will bless your work. And the Lord will bless your business. And the Lord will give you supernatural peace and